sa May 7, 2025 na ang pagsisimula ng conclave dito sa Vatican. So yan ang naging resulta ng pre-conclave congregation or meeting dito sa likod ko. Naganap yun kanina. Ito yung well, actually tama si Chiki, nasa Vatican pa rin tayo, pero wala tayo sa St. Peter's Basilica, pero malapit sa St. Peter's Basilica yung Pope Paul VI Hall na tinatawag. Doon po nagbi-meeting ngayon. Siyempre kapag conclave na, lilipat na ulit dun sa Sistine Chapel na talaga, doon sa loob ng Basilica mangyayari yan. So nandito tayo kanina, na-tsempohan natin. Nag-report ako kanina, mga kapatid, sa front line nung biglang dumaan na sa likod ko yung mga kardinal for their exit after their 3-hour meeting today. So aside from yung date na napag-usapan nila at maging sa May 7, 2025 nga yan, ay inutos din nga or napagkasundoan na isara na yung Sistine Chapel. Sayang, marami daw mga turista kami nakita rito na yun ang gusto makita sana. Hindi lang may kinasinara na dahil kailangan i-prepare na for the conclave. At alam niyo pa kung ano kinukumpuni sa ngayon. Yung chimney or chimenea, kung saan lalabas ang black or white na smoke to signify kung makakaroon na tayo ng new Pope or ng bagong Santo Papa. So lahat yan ay in preparation for the conclave. Oo. Pero kanina, Jovi, nakita namin yung exclusive video mo. Meron ka palang mga nakita na abutan ng mga cardinal, May mga nagsalita ba sa kanila? Yeah. Ganito sila. Siyempre, alam nyo naman na sinabi ko dito sa STL na lahat sila sa day 1, parang lumalabas ito yung 5th congregation or pre-conclave meeting nila. Ang unang-unang assignment nila sa unang araw na yon ay ang manatiling secretive. So lahat sila ganyan ang ganyan sa amin kanina. Kapag nakita niyo yung video, although merong isang cardinal nagsabi sa atin sa grupo ng mga media nandito, para mga international media lang ang kasama ko dito sa lugar na ito ngayon. Sinasabi niya na para date is relative, sabi niya gano'n. Kumbaga para wag daw namin masyadong bigyan ng pansin kung kailan yung date, because actually tama naman siya in a way. It has begun. Nag-start na dahil lahat sila, alam niyo ba, ay meron ng assignment from the Vatican. All 130 plus of them na eligible to vote for the next Pope ay kailangan na magbasa ng mga notes about yung each of that 130 plus na pwedeng maging next Santo Papa. Oo, kailangan talaga nila magbasa ng notes kasi naalala ko merong coverage, report na nagsabi na lahat nga sila, hindi magkakilala lahat kasi. So, kailangan mong kilalanin. Yes, Chiki, kasi yung iba, December lang, naging cardinal. Ayun. Meron sa kanila mga bago pa talaga. So, ibig sabihin ay parang gagamitin yung time na ito hanggang sa conclave para magkakakilan-kilalan sila. And that's really very possible. Aside from the fact na meron silang mga assignment to read on, to read those mga papers na yon. Etong week na to pa lang, sa pinakitang schedule ng Vatican Press Office sa atin, ang mga cardinals at least 2 times a day magkikita-kita because of the activities. So ang daming moments for them to interact at magkakilala at mag-guide ng Holy Spirit, sabi nga nila, Mase at Chiki. Oo. Hindi mag-guide ng human influence, mag-guide ng Holy Spirit, mga kapatid. Yes. So yan yun. At paalala ko lang din na nangyayari lahat ito habang ongoing pa yung 9 days of mourning. Ika-3rd day ngayon So sa umaga yung pre-conclave activities, sa hapon yung 9 days of mourning activities, kaya may misa rito sa Vatican every 5 p.m. hanggang matapos yung 9 days of mourning na iyan. At siguro ito na yung opportunity para ipakita natin, kasi huwag natin kalimutan na while we're all searching for the next Pope, ay meron tayong namatay na Pope. At yun pa rin ang talagang sentro ng ilang mga pilgrims o yung mga turista at yung ibang mga Catholics na nandito ngayon, yung kanilang hope na makapunta man lang doon sa puntod ni Pope Francis. So, na-final ko itong report na ito, lahat na nangyari ng buong Sunday o yung 2nd day nung 9 days of mourning na yun. Muling napuno ng tao ang St. Peter's Square isang araw matapos ang libing ni Pope Francis. Halos 200,000 mga kabataan ang dumalo sa misa para sa ikalawang araw ng 9 days of mourning para sa pumanaw na Santo Papa.
May mga kababayan pa rin tayong nagbigay ng kailang damdamin ukol kay Lolo Kiko. Mahal na mahal ni Pope ang immigrant at saka mga very poor person. At siya po ay tumutulong siya sa mga mahihirap na nandito sa Italia. As a Catholic, yung pakiramdam na, yung masarap ang pakiramdam na kahit wala na yung Santo Papa, at least makadalo man lang dito. Bago ito ay pinangunahan ni Cardinal Luis Antonio Tagle ang isang misa sa Pontificio Collegio Filipino. Sumetro ang kanyang homily sa Divine Mercy. Kinahapunan, dumating sa Maggiore Basilica ang mahigit 200 kardinal. Ito ang una nilang pagbisita sa puntod ni Pope Francis pagkatapos ng funeral noong Sabado. Kompletong tumungo doon ang 4 na cardinals mula Pilipinas. Maliban kay Tagle, naroon din sina Cardinals Orlando Quevedo, Jose Advincula at Pablo Virgilio David. Nag-aalay ng dasal para sa Santo Papa ang mga miyembro ng College of Cardinals. Maagang binuksan sa publiko ang basilika para sa gustong dumalaw kay Pope Francis. Mahaba ang pila na puno maging ang likod ng simbahan. Halos 3 oras ang itatagal sa pila ng mga nais bumisita sa Santo Papa. Pero hindi pwedeng magtagal sa harap mismo ng puntod ni Lolo Kiko. Kaya karamihan doon ay sa ibang parte na lamang ng basilika nag-alay ng panalangin. Kapuna-puna na nasunod talaga ang hiling ni Pope Francis na siya ay mahimlay sa isang simpleng libingan. Iba po yung pakiramdam eh. Magaang po. Kahit yung pila niyo pong 3 oras, natanggal po lahat. Kahit saglit lang po kami dumadaan sa kanya kung saan siya nilagay. Iba po talaga yung feeling. Marami sa mga pumila ay pumila rin sa public viewing o lamay sa Vatican. Maaari nang bisitahin ang puntod ni Pope Francis sa loob ng Papal Basilica of St. Mary Major isang araw matapos siyang ihimlay doon. Nagulat mula sa Vatican, Rome, Jovi Francisco para sa 1PH. Thank you, Jovi. Okay, salamat, Okay. Jovi. Ayan, nandiyan pa Ay, pala. ayun pala. Oo. Ito pa ako. Hindi, gusto ko lang sabihin na well, yun, pwede pa rin puntahan. Baka kasi meron papunta mga Pilipino dito. No? So, open yan from 7 a.m. yung puntod ni Pope Francis hanggang 2100 hours sa gabi. Ano? Tapos, sabihin ko lang na ako 2 times ako nakaikot kahapon. Oh, Mashe, that's at Ang Chiki. bongga. Doon sa kasi yung una, personal, yung umaga, alam ko na hindi pwedeng mag-cover yung media. Sabi ko, personal lang ako pupunta because gusto ko talagang magbigay pugay. Saka mabisita at madalaw. So, personal yung unang round ng punta ko, yung naka-horizontal na camera. No? Pero nung naghihintay na kami din sa mga cardinal na dumating dyan, parang nagkaroon ulit ang opportunity. So, isang ikot pa ulit ng mga kasama nating media. So hindi pahirapan ang pagpunta doon? Ano no? Hindi Sorry. pahirapan? Walang mahabang pila? Hindi, Hindi ka mahaba yung mapadama pila rin. talaga. Kaya yung na-experience ko yung sa umaga, yung pumila talaga ako ng mahaba, Chiki. Pero yung ikalawa, madali na kasi sa entrance with the media na ako sumama nun because of the coverage dun sa prayer na ginawa ng mga cardinals. Meron lang ako napuna doon sa pagdating ng mga cardinals kahapon. Yun yung iniiwasan nila yung parang mga artist at superstar sila naghihiyawan yung mga tao may pumapasok na parang popular or papabili na tinatawag nila. Parang iniiwasan nila. There was one person na yung international media was trying to get a soundbite from Cardinal Tagle. Si Cardinal Tagle talagang humarap din sa altar at nagdasal na lang kasi ayaw talaga Ayaw yung talaga makipagkisa. niya.